Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung mga ginawa ko kung paano yung process ko sa passport ko since I already have my passport and hindi pa siya expired. Yung expiration date niya is 2032 pa. Since our passport validity is good for 10 years. By the way, so my concern is mag-change status at last name ako. So, yung ginawa ko ay nagsisearch at nagtatanong ako sa mga kaibigan ko kung yung mga kaibigan ko na nakapag-change or may mga alam sa proseso ng about sa concern ko. So, ngayon guys, nagsisearch din ako, nanonood ako ng mga YouTube videos at hindi ko nga nakuha yung kasagutan ng aking mga katanungan kung paano ko umpisahan yung pagpo-process ko ng passport ko. At ito na nga guys, yung ginawa ko ay bago ako nag-book na appointment ay kumuha muna ako ng marriage certificate ko, tapos PSA, birth certificate, at tinodo ko na Senomar, Senomar din, na PSA Senomar din. Tapos, yung ginamit ko, sobrang accessible. 3 working days na-receive ko na yung aking yung Senomar, yung marriage certificate, yung PSA, birth certificate ko within 3 working days lang. So, ilalagay ko sa inyo yung website na ginamit ko. At yung website nga pala na ginamit ko is yung PSA Service. Ayun guys. Sobrang bilis lang kumuha ng mga ganyang mga requirements pag gamit mo yung website nila. So, by the way guys, doon naman tayo. Nung na-receive ko na yung marriage certificate ko, ay nag-book na agad ako ng appointment kasi sobrang rush talaga yung yung ginagawa ko kasi babalik na ako ng Vietnam. At ayun nga, nung nakapag-book na ako, wait lang. By the way guys, nag-aabang ako every 12 midnight to 1 a.m. in the morning para makakuha ng slot. Kasi pag mga tanghali or mga morning ka like mga 7 or 6, mga ganyang oras, fully booked. At sobrang nakakatuwa pag maghintay ka ng midnight at yung mga madaling araw kasi maraming nag-open slot sa DFA. So, yung ginawa ko, nakapag-book ako at yung appointment date ko is March 15. Pero may available slot din siya ng March 14. Kasi, kailangan dapat sa mga ganyang date ako makapag-book. Kasi, hindi ko alam na kung may magiging problema ba. Ganon. Kung may magiging problema ba during my appointment date, pagdating ko sa DFA, or may mga magiging komplikasyon, ganon, na kailangan kong baguhin. Hindi ko na mababago yun kasi flight ko pa uwing probinsya is March 20. At kahol na ako sa oras. So, good thing kasi, so, ayun na nga. Good thing kasi nag-open slot yung DFA ng 14 and 15 at hindi ko pinili yung 14 kasi one open slot lang meron sila which is 8 a.m. to 9 a.m. So, hindi ko nag-grab of the opportunity. Tama ba? Hindi ko nag-grab yung opportunity na yon. Pinili ko yung March 15 kasi meron siyang medyo hindi kaagahan. Kasi, ang layo sa Caloocan pa ako. Tapos, bibiyahe ako ng Asiana. Kasi Asiana lang yung may open slot ng mga ganong date. So, ayun na nga guys. Nga pala, pag mag-change status or change last name kayo, especially kung yung married nyo is wala pang 1 taon or hindi pa more than 1 taon. So, yung magiging requirements nyo lang is yung luma yung passport
marriage certificate, of course. Tapos yung PSA birth certificate nyo. Bonus na yon kung kukuha kayo ng Senomar kasi magiging applicable lang yon kung hahanapan kayo sa airport once na mag-outside of the country kayo. At yung ipiprint nyo din yung mga sinisend sa inyo ng DFA, yung 4 pages, which is yung application form, yung e-receipt, dalawang yon. Tapos, basta, 4 pages yun guys sa naka-PDF. Ayun yung ipiprint nyo, yung 4 pages. At, pag during application nyo sa online appointment, piliin nyo yung renewal kung yung purpose nyo ay mag-change status kayo at mag-change last name, gagamitin nyo yung apelyido ng asawa nyo, pipiliin nyo yung renewal. Kasi, valid pa naman yung passport nyo. So, i-renew nyo lang for changing your status. So, ayun lang guys. Marriage certificate, old passport, marriage certificate, PSA birth certificate, at yung 4 pages na sinend ng DFA, which is yung application form nyo. So, ayun lang yung mga requirements. So, ayun, nakalimutan kong i-share na dapat nakaprint siya ng A4 bond paper, pero pag walang A4 bond paper, pwede siyang i-print sa long bond paper, basta wag yung short. Ayan. At based naman, kasi sinisearch ko din yung mga pwedeng suotin, yung mga attire, kasi may mga attire daw. So, hindi naman masyadong mahigpit yung DFA. Siguro dati, dapat naka-collar attire kayo, ganun. Pero yung ginamit ko lang is, naka-dress and round neck lang ako. Tapos, naka-sandals. Yan lang yung gamit ko. Kasi naka-dapat closed shoes daw. Or naka-doll shoes. Parang mga ganun. Pero may mga iba naman doon na naka-t-shirt lang. As in, yung parang pambahay lang, ganun. Or pupunta lang sila sa palengke. Pero, formal din naman sila. Kung saan kayo comfortable. Ayan. Pero wag yung susutin yung mga bawal na nasa list ng DFA. So, ayun lang. I hope this video helped you a lot. Bye!